Ito yung tunog niya kapag may ring na siya. So mga lods, okay, share ko lang ating ginagawa for today's video. Na umaga natin lods, mga lods. Show. Ito ating ginagawa tayo ng wheel set building tayo mga lods. Gumawa tayo ng 29er na Wayne 1. So Wayne 1, 29er to ng ating U32 na rims ng Wayne 1. Wayne 1 yun dito. Kaya siyempre gumamit tayo ng Rayos ng Wixman. So matay Wixman na Rayos dito. Ito ay 289 na ginamit natin ito. Then ito ay 29er. Naka-wide rim tayo mga lods. 25mm ang ating depth. Itong depth ng ating yung lapad ng pang-wide ng ating Wayne 1 is 32. So 32mm ang wide. So malapad ang ating Wayne 1 na ginamit dito. Siyempre gamitin ng hub na Speed 1 torpedo. Okay, ito ang ating torpedo mga lods. So 8 pounds ang ating torpedo mga lods. Ang ating Speed 1 ay 8 pounds. 8 pounds yan. No tip yan. So yan ang ating Speed 1 torpedo. So yan ang ating Speed 1 lods. Ayan, so yun ang tunog niya. 8 pounds. Okay. Anong meron dito? Ating, siyempre ating ito ay loads ay QR ready at true axle ready. Kung gusto may true axle ready ang inyong frame, true axle ka, ay siyempre pwede mong gamitin din i-convert ito to true axle. Kagandahan nito mga loads, ang Speed 1 ay kasama sa box ang ating adapter. So ito yung ating kasama, dalawa front and rear mga loads. The T8 end cap adapter for true axle. Kung naka-true axle ang iyong frame lang ha. Kung true axle ang frame mo, pwede din gamitin ito. It's convertible. Kasama na ito libre ito sa box ha. For true axle ready yan. Okay, kasama yan mga loads. At syempre, ito ay bearing type. Naka 4 bearings to. Dalawang bearings sa ating free hub. Dalawa sa main hub. Kaya 4 na bearings sa loob nito. Is 17287. 4 na piraso yung mga loads. Available ang free hub dito. Available ang bearing, available mga pause na ating Speed 1. Kaya no worries sa ating Speed 1 torpedo. Okay, gumamit tayo ng 289 dito mga load. Ito yung likod niya. Yung likod niya, wingman. So ito yung front. Share ko lang ang front natin kasi ang flank ng ating Speed 1 sa front ay pare. Ito yung flank, yung lapad ng flank. Ito yung flank ang sinasabi sa hub. So sa front hub, ang front hub ng torpedo mga loads ay magkaiba. So iba yung flank ng hub front. So kapansin nyo mga loads, ito ang ating hub na ginagawa dito. So inaalay natin pa rin ito. Hindi pa rin ito tapos. Inaalay pa rin natin. Kasi bahagi ko lang sa inyo mga loads para just in case may encounter mo ito. Dahil nga ang size nito, ang size na ginamit natin dito na Richmond Spokes is 289mm. 289 mga loads. Okay, ang size ito is 25mm. Ang pinaka-depth yan is 25mm. Ito yung hub ng torpedo. Kung mapapansin yung flank, this is the flank mga loads. Ito yung flank. Ito yung flank. Yan yung flank. Magkaiba siya. Yung sa kabila ay maliit. Sa kabila ay malaki. So malaki yung dito ang banda rito. So may rotors. At medyo maliit yung sa kabila. So malaki. Mapapansin yung mga loads, maliit dito yung flank. So magkaiba yung flank. Flank size ng Speed 1 torpedo na front. So makapansin dito, na-encounter ko rin itong mga loads na kanina ang ginagawa natin, gumamit tayo ng lacing na pattern na 3x. So tatluhan ang ginamit natin dito. The same sa likod. Tatluhan ang ginamit natin na pattern. Sa lacing yun mga loads, sa lacing yun ha. Okay, dito ang ginawa natin dito dahil hindi kaya ng tatluhan. Nahirapan siya, hindi umaabot yung ating. Kasi ang nakita ko rin, although gumawa na ako rin dito ng parehas 3x3 na lacing, nakumasya naman. Napansin ko na kasi yung Richmond na Rayos ay medyo maiksi yung pinaka-nipple niya. So maiksi yung nipple niya at yung rim niya pa ay medyo malapad sa loob. Dahil nga kasi mayroon siyang ringlet. So ringlet, nagkakaroon pa ng adjustment sa nipple, lumiliit ang nipple. So meron kasi ibang hubs, ibang spoke kasi na mas mahaba yung nipple niya. Yan, di nahihirapan kahit mag 3x ka, 3x tatluhan na lacing mo, kaya naman yan. Dito, ang case dito, so ginagawa tayo ng ibang paraan para makuha natin ang alignment dito. So nagkaroon tayo ng combination ng tatluhan at dalawahan. So pension may mga loads dito sa high flank natin dito is tatluhan ng lacing natin dyan. 3x lacing yan. And then sa likod, sa maliit na flank,
mapansin nyo mga loads, mas mali ay makipot siya, I mean, dalawahan. So, isa one ay 3x2. So, tatluha sa dalawa. 3x2 ang ating ginamit na lacing sa dito, sa ating Speed 1 torpedo. Kadahilanan ng mga loads, dahil siguro sa spoke, sa ginamit dito na rims at sa ginamit dito na nipple ng Richman, kaya nagkaroon tayo ng combination ng lacing, ha? So sa iba naman, kung mahaba dito, mas okay yung ibang rim ang ginamit mo dito, okay ang 289 3x3, so okay yun. So dito lang, case to case lang tayo mga loads. So just in case may encounter nyo ito, pwede mong gawin ng ganitong pattern kung nahihirapan ka magkabit ng yung rayos sa magkaiba yung flank, especially sa Speed 1 torpedo na front hub. So yun lang mga loads ha. Siyempre, gusto mag-order ng ating available tayo. If you want to order ng ating Speed 1 torpedo na hubs, available tayo dyan sa Yellow Basket. Nilagyan sa Yellow Basket mga loads ang ating hubs para dito. Sa Wayman, hindi ko sure. Try natin, makikita natin dito. Sa Rayos na Richman, available tayo, pero available din tayo dito sa Richman, and then available din tayo sa ibang spokes. Ito yung Richman na 289 na 289 to. So Yellow Basket torpedo, Yellow Basket, if you want to order, click lang dito sa baba, ha? Shoutout sa lahat ng ating mga ka-follower dyan sa ating YouTube. Thank you for patuloy na pag-subscribe. And then sa mga ating mga subscriber, if you want to order then, follow me sa TikTok. Visit me in TikTok shop. Meron tayong mga pyesa, lahat ng binanggit na parts available tayo sa ating TikTok shop. Visit me sa mga ating mga YouTuber. Okay, sa ating TikTokers, Yellow Basket, if you want to order, dyan lang. Sa mga TikTokers natin, pwede kong bisitahan niya aking YouTube channel dito. Just follow me, Ryan Mega Shop, YouTube channel, nandiyan din tayo mga loads. More tips, more repairs, makikita nyo DIY, marami tayo doon. Thank you. Yellow Basket sa mga ating mga parts. Okay mga loads, pag inaalay natin ating front dito, so siyempre pag-alay mo loads, kailangan mo makita yung centering. Centering natin, kasi front off, gagamit tayo ng front na lowers. Ito yung lower natin ng front shocks o front port na lowers na to. So, ginagawa dito para makuha yung center. Hindi ko na kinakalas to. Kasi kailangan habang nag-align ka. So, centering is kasi, pag hindi mo i-center to, tabingi. Hindi pantay yung fork mo sa yung rim mo sa port mo. So, tabingi yun. So, inalay ko rin kung kahit ako lower dito. Tapos guide ko lang to para makita ko yung center. So, nakikita ko dito loads, masisilip po rin dito kasi yung tamang distance ng fork, ito standard naman to. So, kung kakabig ka pa o hindi, o tama na siya. So, bago ko lagyan ng gulong, bago tanggalin, so nakikita ko na yung guide niya. So, for dito, ginawa natin mga loads, may konti pa itong kabig dito, it's almost pointer lang papunta dito, kakabigin natin dito. So, may guide na para mas madali kang maalay ng gitna. So, yun lang ating mga loads, tip ko lang sa pag-alay ng front, na rim of front, pwede rin yun. Guide mo lang bago ka magkapit sa gulong. Okay loads, thank you.